sabi nga ako sa Biblia, di ba? Without vision, people perish. So yung vision po na ating pong gustong ipakita sa bawat isa, tanong dito, anong gusto natin sa ating pagre-retiro? Dahil sabi nga, dalawa lang naman daw po ang pwedeng puntahan ng bawat isa tao dito sa mundong ito. Yung nga, yung umabot po doon sa golden age o yung retiring age or mamatay po ng earlier. So tanong ko dito, anong gusto natin? Assuming magre-retire ho tayo ng marireach natin yung golden age. Yan, mapuputol po tayo ng 10 minutes ha. Pasok na po kayo kung kung mabitin. So ito ho ba na nakangiti dahil healthy, wala hong maintenance sa iniinom yan, hindi po nagtitake ng amlodipine, ng losartan, walang trimetazidine po yan, wala pong yan metformin. Kita naman po sa mga mukha nila. Or, yan po. Hindi ho ba nakakalungkot? Sabi nga po, kung ano pong ating itanim, yun po yung ating aanihin. So definitely, dahil narito po kayo ngayong gabi, ang gusto natin ay yun po, ang ma-reach po yung golden age na nakangiti, na napakalusog. Sabi ko nga nung ako po'y bata-bata pa, ako po'y magsi-62 na in a few months, noong mga dekada 70, kahit po noong 80, pag minarinig po akong namayapa na, kalimitan ng dahilan ay old age. Hindi na nagising. Kumbaga po mapayapang na maalam. Ako po, yun po pinapanalangin ko. At hindi lang po pinapanalangin, ginagawa ko po sa araw-araw na paraan para ho, yun po yung ika nga po magiging huling araw ko dito sa daigdig nito. Sana ganun din po kayo. So, ganun sabi ko nga, kung anong itanim, yun po ang aanihin. Ang tanong, sabi ko nga po nga kanina, nakakalungkot po ang sitwasyon natin ngayon. Ang daming nagkakasakit. Hindi lang madami, pabata ng pabata ang nagkakasakit tulad po ng hypertension, sakit sa puso, cancer, type 2 diabetes. Tingnan na lang po ninyo ng ang nakakalungkot sa TV, no? Yung mga commercial, lalo po yung mga commercial na may mga bata, ang tataba ng mga bata. Akala na nila is cute ang mga matataba. Hindi po maganda po yun. So, kailangan natin maunawaan, lalo po sa panahon ngayon, ano ba talaga ang dahilan ng maraming sakit sa panahon ngayon, lalo na po ngayong panahon ngayon? Ano ba talaga? Sa mga katulad ko ng mga 50 years old, 60 years old na mga elementary or high school po during 70s and even nung 80s or 70s na, kahit 60s, ibang-iba na po talaga ang panahon ngayon. Ibang-iba na. So, mas lalo po nagiging relevant na at kailangan po pag-usapan na kailangan po natin magkaroon po ng healthy lifestyle dahil ang talagang dahilan kung bakit po tayo nagkakasakit ay itong unhealthy lifestyle. Okay? So, ang kailangan po natin maunawaan, ito na ho yung mundong ginagalawan natin. Kailangan ho natin po, i-acknowledge na yung mga maraming nangyayari po ngayon ay hindi na ho natin talaga pwedeng isang tabi. Pero dahil alam po natin na nakakasira po sa ating kalusugan po yung mga sasabihin ko maya-maya, ang susunod po siguro na practical na pag-usapan, ano ang dapat kong gawin para mabigyan ko ng protection ng aking sarili? So basically, healthy lifestyle. Pero iisa-isahin po natin. Nung isang araw po, may nakita ko po sa Facebook, dito po sa Pilipinas, sa ABS-CBN, na page sila. Sa bawat 10 Pilipino, 6 daw po ang kulang sa tulog. Imagine, excuse me, 6 sa 10 ang kulang sa tulog. Hindi ko po alam sigurado kung kaya ako po nagpe-Facebook, kailangan ko po makita po yung nangyayari sa kapaligiran. Meron po doon sinare po dalawa naman po yung sinishare ko sa inyo Either galing sa ABS-CBN or GMA. Sa CCTV, dalawang babae po naglalakad. I don't know kung nakita nyo po ito. Naglalakad po itong dalawang babae ito. Yung isang babae po, bigla na lang bumagsak. Ang dahilan, kulang po sa tulog. Bigla na lang pong bumagsak. Kaya po rest yan, kailangan po natin pong bigyan ng pansin yan. Yan po yung time para po ma-restore
nakakatulog po tayo ng mga hanggang 8 oras ng mahimbing. Okay? Pangalawa, clean air. Yan nga, sabi ko po nga kanina, ibang-iba na pong panahon ngayon. Ang dami ng sasakyan. My goodness. Ang dami na pong mga bagay para po maging madumi ang ating pong hangin. Kahit po yung mga eroplano po na dumadaan sa atin, nagbubuga po yung mga madudumi po mga sinasabi po mga yung mga metal na nasasama sa hangin. So wala na po nakakaligtas diyan. Lahat po tayo dito ay nakakalanghap unfortunately ng maduming hangin. Okay? So praktikalan po tayo. Pangalawa, sa susunod, tayo ho ba'y nag-exercise pa? Importante po 'yan. Yung pagkakadesenyo ho sa atin ng Diyos ay gumalaw. Yung ating po mga mga hunters. Hindi po yung mga ninuno po natin ay hindi po mga office workers. Sila po yung mga hunters. Kailangan gumalaw para po makakuha ng pagkain. Tayo po ba yung nag-exercise? Kung may pagkakataon po, lalo po ng mga seniors, kailangan po pag-usapan, siguro yung practical po na mga nakikita po natin yung uso, ika nga ba na exercise sa mga seniors po, ay yung Zumba. Maganda po kung meron sa lugar po ninyo na may Zumba group, attend po tayo. Masaya po pag gano'n na grupo na nag-exercise. Ang point is, kailangan ho natin mag-ehersisyo. Sunlight, yan. Ang sunlight po isa sa pinaka-importante po na makakatulong po sa ating kalusugan. Hindi lang po sa ating puso, maganda rin po sa ating immunity, sa ating pong buto, sa dugo, etc. etc. Ang dami po niyan na benepisyo ang araw. So kung magpapaaraw tayo sa yung mga between 6 hanggang 9 a.m. hanggang 8 mas okay. Ang pinakagusto ko po sa araw, libre. Hindi ko natin kinakailangan bilhin yan. Sunod, tubig. Yan. Nako. Ganun din po. Nung ako'y napatira, di nyo natatanong, napatira po ako sa Ligaw. Nung elementary po ako, noong 1970s. Maniwala kayo hindi, ang aming pong inumin po ay galing sa ilog. Magdudukan lang po kami at doon, hindi ko pa alam kung ginagawa niyo po yun, pero yun po ang aming source ng tubig. Ang nakakapagtaka, mas marami na po ngayong water refilling station pero ang dami po may sakit sa bato. So ibig sabihin, kahit po yung tubig na iniinom po natin ngayon, ay may question mark na hindi po nakakatulong sa atin. Okay? Pero dito po sa healthy lifestyle, ito po ang nakakalungkot na lahat po dito ay wala ng ligtas. %80 po, sabi ni Dr. Eric Berg, ang dahilan kung bakit malusog o may sakit ng tao ay nanggagaling po sa pagkain. Hindi ho nakakapagtaka, sabi po ni Hippocrates, lahat daw ng sakit ay nag-uumpisa sa bituka. Ano bang nagpupunta sa bituka? Pagkain. So, tama po. Ngayon, sabi ko nga lately, parang nakikita ko na po na yung pagkasunod-sunod ng lahat pong mga dahilan to kung bakit po tayo nga po nagkakasakit. Ito pag-uusapan natin yung healthy lifestyle. Pero lalo po ngayon, kailangan natin talagang at least i-consider po itong red pine dahil sabi ko nga, itong diet na sinasabi na sa healthy lifestyle na 80% na nagko-contribute sa ating health, wala na hong ligtas. Case in point, GMO. I'm sure narinig na niyo po ang GMO. Wala na pong ligtas po dito sa Pilipinas, dito po sa tinatawag na GMO. Lahat po kumakain po na may GMO. Gusto niyo po malaman ko ano yun? Sino ho dito hindi kumakain ng kanin? Napasin po ninyo yung kanin po natin ngayon. Try to imagine. Iba ho ang lasa ng kanin ngayon kumpara po doon sa kanin kinakain natin noong mga dekada 70. May lasa eh. But subukan niyo po isipin. Iba ang kanin po ngayon. Parang chemical na eh. Kasi nga, chemical ho talaga yung GMO na talaga. 11 years ago, based po doon sa nabasa ko uli po na study, 11 years ago,
ang problema po ng mga GMO na pagkain, tulad, marami po yan. Sabi ko nga, hindi lang po bawang, sibuyas, okra, lahat na po yan GMO. So ang hirap no talaga kumbaga talaga ano um, na hindi po maganda tutusin. Idagdag ko pa isang kwento po, no? Hindi, wag na lang. Mahaba masyado. Pero anyways, for tonight, gusto ko pong bigyan ng diin ang GMO. Bukod po doon sa sa GMO, sa pagkain po, alam na po natin na yung ating pong lupa ay super acidic na. Super acidic na at punong-puno pa ng chemicals. So ibig sabihin, yung mga chemicals po na naipapasok po sa ating sa ating pong lupa na pinagtatamnan ng mga iba't ibang halaman, naapektuhan po talaga tayo noon. So talagang nakakalungkot po, kailangan po natin maunawaan na wala na po talagang ligtas kahit sino sa ganong klase pong environment. Kaya sabi ko nga, ang kailangan na natin maunawaan, paano ko bibigyan ng aking sarili ng protection? Kasi kailangan pong ilabas yung mga dumi, mga toxins na yon na naipasok natin galing sa mga gulay, sa bigas, etc. etc. Okay? So, yun po yun. So, harinawa ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na talagang maging mapanuri na talagang healthy lifestyle po yung ating kailangan gawin. Okay? So, sana maliwanag po yun. Okay. So, sabi ko nga kanina, ito po yung mundong ginagalawa natin. At 80% nga po ng ating health ay nakasalalay sa ating kinakain. At alam na po natin ulitin ko na hindi na po reliable yung ating mga mga pagkain. So kailangan ho nating punuan yung kakulangan ng pagkain. Yan. Kaya ang tawag ko dito sa ating pong pinag-uusapan na red pine needle oil o mga herbs, ika nga, ay supplement. Ang supplement ay, ang dahilan ay pupunuan yung mga kakulangan sa pagkain po na may mga sustansyang kailangan po ng bawat isa. Okay? Pero kakaiba po itong red pine needle oil dahil sabi nga dito, it is a very unique and powerful. At the end of the usapan po natin, I'm sure ma-appreciate niyo po. Makikita niyo po na kailangan ko pala talaga itong red pine dahil sa mga maraming dahilan na yun nga, protection na kailangan natin. Okay. So, ito pong red pine needle oil po ay napakaganda po ng track record, ika nga, no? Sabi dito ay ito'y ginagamit po ng, kumbaga may track record na po ito ng mahigit 4,000 years. Grabe, no? Tagal na pa naman. For 4,000 years, nakitaan na po nila na ito pong unique and powerful red pine ay effective daw po. Sabi dito, no? In the treatment of over 170 different health issues. Wow. So nakita ko po ito, sabi ko, kung pwede pala na isang halaman lang, pwede na ma-address yung kahit anong health issue na meron tayo. So ibig sabihin, sa ganang atin, na bumibili nito, matipid, di ba? Na without compromising yung quality at saka yung ini-expect nating health benefit by taking regularly itong red pine needle oil. Di ba po masaya yan? Pero nung nakita ko po itong number nito, ako hindi po ako basta-basta nagpapaniwala po sa kung ano po yung mga nangyayari dyan. Lalo po ngayon, usong-usong fake news. Di ba? So nung nakita ko ito, nagtanong pa rin po ako, nagbasa-basa, ika nga, nag-research, nag-aral-aral. Anong meron itong red pine needle oil at for the past more than 4,000 years, nakitaan na kaya niyang i-treat itong more than 170 diseases. Ano meron siya? Hindi na ako pinahirapan eh. Ito pala ang dahilan. Ito po yung kailangan po maunawaan. Ang dahilan kung bakit unique
at powerful po itong red pine needle oil for the past 4,000 years. Napakarami po siyang nutrients. Okay? So, kung titingnan po natin yung ibang halaman, yung anong nutrients meron sila, wala ho ako nakitang lumapit po dito. Ito po yung para mabigyan mo kayo ng mas maliwanag na picture. Ang una ko po nakita na medyo marami-rami. Actually, marami po yun. Technically. Ang wheatgrass po, meron pong 100 nutrients. Yung pinakamalapit po nakita ko dito, yung sea buckthorn, wala po meron dito sa Pilipinas, meron pong 200. Ang ating pong red pine needle oil, bakit po siya unique and powerful? Meron po siyang 300. So, ganun lang po kasimple yan. Na say for example, meron po tayong multiple health issues like tumataas ang blood pressure natin, nagkakaroon po tayo ng palpitation, nagkaroon po tayo ng enlargement, mataas ang ating BP, mataas ang ating blood sugar. Kung gano'n po yung condition, normally before red pine, kailangan natin bumili ng maraming iba-ibang supplement to address yung different issues na yun. So even, okay naman yun, kaya lang magastos. So yung ating red pine po, bakit unique and powerful? Isa lang, dahil sa kanyang 300 essential nutrients, napatunayan na kaya niya pong i-treat, i-manage yung more than 170 different health issues. So yan po, kailangan po maunawaan po natin to para at least matuwa tayo na yung ating pong investment dito ay kumbaga worth talaga to the max. Yan. At ang good news, ubos na ho ang ating red pine, sabi ko sa opisina. Ulitin ko po, good news, ubos na po yung ating red pine sa opisina. Bibitinin po kayo kung bakit good news po yun. Pag naging official na po, saka ko namin sasabihin kung bakit good news na ubos na yung ating red pine sa opisina. Ha? Abangan. Yan. So, ayoko po maging very technical pero at least medyo may awareness po tayo kasi yung terpene po, kaya ako gusto pong ulitin, ito pong darating na bago pong set of boxes, mas kumbaga maging mas potent pa, powerful tong terpene. Ang terpene po yung isa sa mga major niyang laman. Sa marami ho dito na nakasubok na nasiyahan na sa ating red pine, lalo po ngayon itong ating pong bagong darating na red pine needle oil, mas pinalakas pa po itong ating terpene. Excuse me. Routine. Kaya ako po ito gusto kong i-mention dahil po doon sa usapin about inflammation. Yan, tandaan po natin po inflammation. So kung bakit po nagkakaroon po ng inflammation, sabi po ni Ate Lilia, kung hindi nagkakamali, kung tama po yung recollection, yung arthritis ay inflammation po yon. Okay? So pag meron po mga ITIS words, yung arthritis, prostatitis, meningitis, yun po, ibig sabihin po ay mga inflammation. At ang routine po, nakalagay dito ay top rated. Hindi po siya basta magandang anti-inflammatory, top rated po siya. Kaya sinabi po ni Jen kanina na cancer, ang cancer po is bukol din. Yan. Kayang-kaya po. Ako po very confident na makakatulong po yung ating pong red pine sa mga cancer cases. Okay, essential amino acids. Marami po yan actually na mahalaga pong function. Dahil marami po dito ng mga golden age, tulad ko, para yung ating muscle ay hindi po ma-compromise. Kailangan doon natin yung muscles po for movement, mobility, and everything, pagtindig. Ang amino acid po, plus taking mga protein and fats po, ay kailangan po natin. Yun po, yung amino acid. At marami po actually pang po yan, mga health benefits. Pero, ang gusto ko pong ibigyan ng emphasis tonight, ayon po sa pag-aaral ng FDA Philippines, nung pinag-aralan po ng FDA Philippines po ang ating red pine, ang amino acid daw po na nakita nila sa ating red pine ay napakagandang i-absorb. Yan. Hindi ho po, marami ho kasi dyan po na mga kinakain natin na hindi ho natin basa-basa na-absorb. Pero yung amino acid coming from our red pine ay highly absorbable.
Importante po na absorb natin para mapakinabangan po natin yung mga health benefits ng red pine. Yan. To name a few, ano po, sabi ko nga kanina, muscle building. Gusto nating ma-reach yung golden age na malakas pa. So, sinabi malakas, yung muscles po natin ay, kumbaga, sapat para ma-support yung ating pong katawan. Bukod po doon, repair ng organs. Siyempre, mga major organs, sa heart, liver, pancreas, at marami pa pong iba yan. Ang dami po. So, ang gusto ko lang po again i-point out is highly absorbable yung ating amino acid that can be found dito sa red pine needle oil. Bakit powerful? Sa bawat gel ng ating tinetake, ang katubas po niyan is parang kumain po tayo ng 6 na kilo ng dahon po ng red pine. Kaya hindi nakakapagtaka, it's very, very powerful. For more than 10 years, masasabi ko po ngayon, so far, ito na po talaga yung pinakamagandang supplement po dito sa market. Yan. Bakit? Para maliwanag, wala akong alam na mayroong 300 essential nutrients eh. Red pine lang. Kaya ang dami niya po pwedeng gawin. Pero tonight, gusto ko pong bigyan ng emphasis is to inflammation. Sabi po ni Dr. Axe, it's at the root of the most diseases talaga. Marami hong mga sakit, hindi lang po yung arthritis, nag-uumpisa kahit po yung mga bara-bara na uuwi na sa mga sa atherosclerosis, eventually bypass or angioplasty, nag-uumpisa po yung sa inflammation. At itong panahon po uli ngayon, natin ngayon, dahil po sa mga kinakain natin, sa mga fake news, sa mga bad news, yung mga nakaka-depress na usapin, yan po ay or sinasabing stress, nagkokos po ng inflammation yan. So, dahil napapalibutan na po tayo, ang ating environment po ngayon is kumbaga 5-5 na lang inflammation, the more that we need to understand na ang best protection po natin dito ay itong red pine. Okay? Ganun pa man, ito nga, at the moment, kailangan po natin maunawaan na ang root cause ng marami pong mga diseases is inflammation. Okay? So yan po. Actually, kulang po yan. Too many to mention. Cardiovascular disease, breast cancer, lung cancer, arthritis, joint pain, ang dami po niyan. Ulitin ko po, ang dami actually. So I'm sure do sa 170, more than 170 po na health issues nag-start with sa inflammation. Okay. So, sabi ko nga kanina, ang ating po layo dito sa Summit Group ay tayo po mismo maging doktor. Kailangan po natin maunawaan po ang nangyayari sa ating katawan araw-araw dahil on a daily basis, ang ating pong katawan ay nagte-text sa atin. Nagme-message po sa atin on a daily basis. Magandang usapin din po yun. Just to name one, yung ating ihi po, yung ating pong dumi, may maganda pong mga indicators po yun ng ating health. Okay, for example, kung yung ihi po natin is may bubbles, indicator po yan na baka yung kidney po natin ang humihingi ng saklolo. So marami po actually yan, no? Pero ito po, bigyan ko kayo ng mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflammation sa ating katawan. Number one, ultra-processed foods. Ito po nakakalungkot, no? Sa mga sari-sari store, nakikita ko pa rin po yung mga noodles. Yung mga canned goods, ganun din po. Yung mga processed foods po yan eh. Pero yung nakikita ko po na very popular sa mga masa is yung mga noodles. Mga Lucky Me, etc. etc. Hindi po maganda yan. Automatic po, nagkakos sa inflammation po yan. Stress. Wala na yata akong alam ng taong hindi na-stress eh. Katunayan, ang stress po ay part ng ating buhay. Nagiging problema lang yan kung yung tinatawag na chronic stress o yung araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos ay tayo na-stress. Hindi po maganda yan. That can cause also inflammation. Yan, mga toxins. Sabi ko nga po kanina, ulitin ko lang, wala na pong taong nakakaligtas sa mga poison, lason, toxins na makikita sa ating air, sa ating pong pagkain, sa ating pong iniinom. Lalo na po dito sa ating pong ginagawa ngayon, ito na po yung ating mundong ginagalawan, may radiation po yan. Yung ating pong hinahawak na cellphone, naka-laptop po ako yun, may radiation po yan. Siyempre, gumagamit po tayo ng Wi-Fi, may radiation po yan.
So, yung mga ganyan po, mga radiation can cause inflammation. So, kaya dito po, bigyan ko po yun na i-share ko lang, as much as possible, pabago kami magtulong mag-asawa, ina-unplug po namin yung aming Wi-Fi dahil po sa inflammation. Yan po yung silent killer po kasi, yung inflammation. Okay? So, wala ho talaga ligtas. Yan, kung may mga kakilala ho tayo na overweight, sabi ko nga kanina sa nakakalungkot, sa commercial, kumbaga parang pinapalabas ang cute ng mga batang ang tataba. Hindi po cute yun. Ang overweight or obesity po ay yun po ay 24/7 na may tendency po magkaroon ng inflammation. Okay? So inflammation ulit can lead to cancer, heart disease, etc. etc. Okay? So kung may kilala ho tayong overweight, bigyan na ho natin po ng payo. Madali naman po magbawas ng timbang. Sa totoo lang po madali. Kung i-request lang po ninyo, kung bibigay po tayo ng health forum regarding how to address, manage obesity. Okay? And definitely po unhealthy lifestyle. Okay? So sana po aware po tayo dyan para at least ma-prevent natin. Huwag na ho natin mahintay yung epekto ng inflammation na mauuwi sa mga, yung nga, sasabi ko po mga bypass, angioplasty, heart attack, stroke, mga ganon. Okay. Ang kagandahan po sa ating red pine needle oil, compared po doon sa, again, hindi ko po kino-compare just for the sake of comparing. Gusto ko lang po kasing bigyan ng highlight. Kasi importante ho pala yung paglilinis ng dugo at saka ng circulatory system. Kaya ho napansin kong medyo na-ignore to kasi napaka-basic eh. Napaka-basic yet napaka-importante ng kanya pong function ng ating pong circulatory system. Sabi po dito, siya po ang nagdadala ng oxygen tsaka ng nutrients sa all over ng ating katawan. Yung lahat po ng mga nutrients na kailangan po ng ating pong heart, liver, pancreas, intestine, oxygen na needed ng ating brain, yung dugo po ang kumbaga siya po yung food panda. Kaya kung nako-compromise po because of unhealthy lifestyle, nag-start yung inflammation, ang hirap i-address yung mga existing condition kapag hindi binigyan ng pansin ang paglilinis ng dugo. So ang gusto ko pong i-point out, very basic ang usapin po ng paglilinis ng dugo. Same token po, same thing or same reason kung bakit araw-araw tayo naliligo. Araw-araw tayo nagtutoothbrush. Di ba? Kasi yung dumi na meron sa mga ganon. So kung nabilinis natin ang ating ngipin o naliligo tayo, what more yung ating dugo? Mas kailangan po nilang linisin at ang good news, ang ating pong red pine ay very, very effective sa paglilinis po ng dugo. Kasi hindi lang po linis ang dugo po dyan eh. Actually, magandang usapin po ito pero for tonight, ang gusto ko po siguro i-add in addition to sa sinasabing linis is yung ano po, yung ating pong blood clot. Kanina po nabasa po akong article na ang 80% ng cause ng heart attack and stroke. Alam niyo po ba kung ano? Blood clot. Hindi po yung bara. 80% is because of the blood clot. So nagagawa rin po ng ating pong red pine yung pagtutunaw ng blood clot. Okay? So siguro one of these days pag-usapan po natin blood clot para lalo natin maunawaan. So, a good blood circulation is susi po yan. It's key to better health. Di ba? So first things first, kailangan po natin talagang isama sa ating protocol, sa ating pong regimen, yung paglilinis ng dugo. Ang good thing is meron po tayo red pine to do just that. Okay. So paano natin malalaman naman, paano ko malalaman kung ating blood circulation po ay humihingi ng saklolo? Ito po yung mga sign para matulungan tayo na magkaroon po ng madali yung pagdidesisyon natin na mag-take ng red pine. Chest pain. Yan. Wag natin binabaliwala yan. Yung chest pain, yung mga tipong para may mga tumutusok-tusok, para may nakadagan, yan po, that could very well be dahil po
dahil sa poor blood circulation. Swelling, weakness, numbness, pwede rin po yung mga symptom po ng poor blood circulation. Yung madaling mapagod, kayo ba? Pag umakyat na hagdanan o naglakad po ng kaunti, hinahabol na agad ang hininga. Pwedeng dahilan din po niyan ay poor blood circulation. Ito po, ang dami po may varicose veins. Sabi po dito, isa rin po yung sign ng poor blood circulation. Poor cognitive function. Yung mga tipong pang may nagtanong sa inyo, napapatingin kayo sa kisame. Hindi agad yun naiisip yung sagot. So pwede rin po dahilan yan. Sabi ko nga kanina, yung blood circulation, lalo na po sa brain, importante po yung oxygen. So pag medyo delay ng delivery ng oxygen sa ating utak, yun po, yung poor cognitive function ay pwede pong ma-experience na merong poor blood circulation. Dizziness, yan. Yung mga tipong nakahiga tayo, natutulog, nagising, bigla na babangon, tapos bigla naliyo, or nakaupo, biglang tayo, naliyo, yan po. Again, pwede pong dahilan yan po ay poor blood circulation. So at least aware tayo, di ba? Hindi yung mga sabing, ay, natural lang yan. So, ang ginagawa po natin ngayon, na-i-inform tayo, na-educate tayo ditong mga symptoms na ito. Weak immune system, ito rin po. Yung mga madaling sipunin, madaling magkaroon ng ubo, lagnatin, etc. etc. Pwede rin pong poor blood circulation. Bakit kaya? May patanungan natin. Poor blood circulation, ano ba ginagawa ng blood circulation? Delivery ng nutrients. Karating halimbawa sa kung saan man, sa lungs halimbawa, yung mga madali siyang ubuhin o sipunin. Disruptive bowel movement, yung mga mahirap po dumumi, signs din po yan. And sa mga kalalakihan po, erectile dysfunction. Okay? At actually, marami pa pong iba yan. Ang point is, again, itong panahon po natin ngayon, yung ating pong society, mundong ginagalawan, talaga pong pinapalibutan po tayo ng napakamarami pong dahilan kung bakit yung ating health ay nakokompromiso. Ang good news ulit, be red fine. Okay. So, napag-usapan po natin po yung inflammation, yung blood circulation. Yung next po is napakamahalaga rin. Okay. Yung paglilinis po pala ng dugo. Actually, same pala, no? Yung nga, praktikalan eh. Kaya tayo nagsisipilyo, naliligo araw-araw. Dahil gusto natin iba yung pakiramdam ng malinis eh. Di ba? So, internally, ganun din po dapat yung din ating same mindset. Importante po linisin natin ating dugo. So, balik na lang uli ako sa pagkain eh. Sa araw-araw natin kinakain na may GMO, may mga chemicals. Kailangan po natin, yung lalong madaling panahon, mailabas yung mga toxins na yan. Okay? Pero yung paglilinis ng dugo po, hindi tulad po ng paliligo. It takes few minutes. Ang paglilinis po ng ugat litid, it takes time. Sabi po dito, no? It could take up to 6 months. Okay, marami pong dahilan yan, no? Sabi ko nga, ilang months o years na unknowingly na kumakain tayo, kumakain ng mga pagkain may toxins, nakakalanghap ng mga hangin na may dumi. Tulad ko, 4 years po, ako nagtrabaho sa casino na ang daming, hindi ako naninigarilyo, pero yung 4 years ko po nagtrabaho sa casino, nakalanghap po ako ng sandamakmak na sigarit ng usok. So, yun, yung period ko po ng paglilinis ng aking ng ugat at litid, it takes time. Pero isa ho siguro yung pinaka-practical na dahilan kung bakit pwedeng abutin ng 6 na buwan, yung haba po ng ating ugat at saka litid ay sobrang haba. It would take 2.5 times po ng ikot natin sa mundo. Di ba? Ang haba po niyan. Sabi po dito, to be exact, 99,779 kilometers. Ganun kahaba. Araw-araw na nga ho tayong lumalanghap pa ng mga maduming hangin. Araw-araw pa rin tayo kumakain ng mga pagkain na may mga toxins, chemicals, etc. So, it's an ongoing thing actually. Yan po. Pero, para magkaroon po tayo ng significant, ika nga po na health benefit, galing sa red pine, kailangan po natin maunawaan po itong mga bagay na ito. Okay? So,
Next. Ito naman sa mga siguro ito po yung mga paborito or may magiging relevant doon po sa may mga uh, cardiovascular issues like hypertension. Lalo po doon sa mga kilala ko kayo na mga baka nagtitake po ng mga ilang mga synthetic medication for hypertension or even sinasabing cholesterol, yung mga trimetazidine, mga statin, di ba? Mga atorvastatin, simvastatin, or even po yung mga vasodilator katulad po ng amlodipine o losartan. um, Hindi na ho natin po kinakailangan pong ika nga po na habang buhay po mag-take po ng mga ganong mga synthetic medication na hindi ho tayo gagaling. Kaya ang sabi po, ang bilin po doon sa mga tao may hypertension, kung wala po kayo, thank God. Pero kung may kilala ho kayo, tulungan natin na ma-advise sila na, hindi po automatic na lifetime disease ang hypertension. Kasi nga, bili ka ng bili ng mga ganun synthetic medication na hindi ka naman gagaling, ba't mo gagawin? At the same time, may side effect. Di ba? Ang ating red pine po, yung mga sinabi ko pong mga gamot na yon, kaya na po niya. Even po yung blood thinning, even po yung pag-dissolve ng blood clot, kaya na po ng red pine yon. Even po yung pagtanggal ng bara, yung atherosclerosis, kaya na po ng red pine yon. At ang maganda po sa red pine, pwede ho tayo ma-reverse yung condition na sinasabing hypertension. Huwag na natin hintayin niya yung estado ng may hypertension natin maparating sa mga kilala ho natin na yun nga, nagtitake po ng mga different synthetic medication na hindi ka nagagaling, as I mentioned, pero with ating red pine, isa lang, pwede tayong gumaling. Good news yun, definitely. Okay. Ay, tapos na pala ako. So mga highlight lang po yung inano ko no na information. We're almost done. Ito po yung nasabi ko nga po kanina. Gusto ho ba natin? Sige, gusto ko lang po may marinig ako ng isa o dalawa, gusto ko mag-comment. Gusto ho ba talaga natin na ma-manage natin ang ating health? Sige, pwede ho kayo mag-unmute. Yes, definitely. Okay. Ito po yung yung aking pong yung eureka moment kanina, actually kahapon nag-start pero kanina ho talagang naging convinced na ako. Kasi doon sa mga wala pa pong mga sinasabing sakit, ang kailangan natin is yung preventive measure. Prevention is much better than cure. Ang kailangan po natin maunawaan, yung mga may sakit po, kumbaga, umabot na po ng years na hindi iniinda yung nangyari sa kanila na nung nakita ng mataas ang kanilang blood sugar, mataas ang kanilang whatever, saka po nag-take ng kung ano-ano man. So, ito pong gusto ko pong kung meron man tayo o wala na nararamdaman, congratulations. Kung wala, ito po yung dalawang test na I would highly recommend na makakapagbigay po sa atin ng magandang idea kung wala tayong sakit at meron na nag-uumpisa po na sabihin natin yung mga symptoms na could lead to sakit in the future. Because of this test, mapiprevent po natin. Excuse me. Kung meron na po tayong existing condition, ito pa rin pong test na ito ang makakatulong po sa atin na mabigyan ng chance yung ating sarili na ma-reverse actually siya. Hindi po yung, lalo po dito, marami po dito sa atin na nagtitake po ng maraming test, pwede pa lang itong isi-share ko po sa inyo ang ating kailangan. Sorry po, no? Ano ba? Every year po namin ito ginagawa mag-asawa, pero yun nga, lately ko lang po na-realize dahil nga doon sa, sabi ko nga problema na ang dami nagkakasakit. At ang gusto ko natin, ang gusto ko po, masimplihan. Masimplihan. Okay? Bitin na ba kayo?
Ubus na ng oras, sabi ni Mrs. Ay, ubus na ng oras. Anyway, ulitin ko, no? Whether meron tayong existing condition or wala, ito po yung at least once a year. Sa mga wala, no? At least once a year. Please do this test para magkaroon po tayo ng idea. Actually, meron pa pala kasunod to eh. Meron ako po isi-share pa nga pala after this. Yan. One is actually po yung tinatawag na CBC or complete blood count. Mura lang po yan. Kung di ako nagkakamali, yung mga nagbibigay po ng mga sa mga generic yata, 200-300 lang yata yan eh. Pero meron po ako i-share about this, mamaya after po dito, kung ano po yung titingnan natin. So ibig sabihin, ang gusto ko pong i-share sa inyo is, you are in control of your own health. Alam niyo po ninyo, hindi po natin ipapaubaya, thank you, sa ibang tao yung ating pong buhay. Kasi kaya ho naman natin na ma-determine ano ba nangyayari through this complete blood count. Pangalawa po, actually ito mas importante. Kung di po natin maano yung complete blood count, at least once a year, magpa-HbA1c po tayo. Mura rin po rin actually yan. Yan. Baka may gusto niyong sulat, yan po yan. So, yung as promised po kanina, ay kahapon, o kung may share po ako noong isang araw, i-stop ko lang ha. Regarding sa ano po, no? Regarding, Ma'am Yules, Ma'am Yoli, good evening. Gusto niyo po ba i-share ko po ano, yung, hi, good evening. Gusto niyo ba, gusto ba ninyo i-share ko? Kanina talaga ng 100%, ginawa ko na po agad yan. Ito po yung makikita sa CBC, no? Sa CBC, although importante po yung mga SGPT and the rest, sa ngayon, ito po yung gusto ko i-share. Yung information regarding sa total cholesterol, triglyceride, LDL, at saka HDL. Okay. Okay lang, pag hindi po nyo makakuha ngayon, pwede ko ito i-share sa GC natin, itong screen na ito. Sabi po dito, I forgot the name of the doctor na nag-share po sa atin ito. May kapitbahay ko yun, American doctor eh. Sabi dito, if you have an elevated total cholesterol, mataas ang total cholesterol at saka triglyceride, it means masyado po consumption natin ng sugar, including carbohydrates po yan. So practical lang, pag nakita po natin mataas ang cholesterol, ang total cholesterol, triglyceride, hindi po natin kailangan. Ito po, hindi man po sa pag-ano, no, with all due respect sa mga doktor, ito automatic nagbibigay ng statin eh. Ang importante po rin talaga is mag-cut down on diet. 80% again ng diet ang dahilan kung bakit ganito tayo health-wise. So lalo ng triglyceride, too much carbohydrates po actually yan. Ang carbohydrates po, nagbe-breakdown yan, pag nag-metabolize, sugar din po actually yan. So ulitin ko, pag mataas ang total cholesterol at triglycerides sa CBC, ibig sabihin mataas ang ating intake ng mga sweets and carbohydrates, babaan natin. Bakit? Kung hindi, marami po pwedeng maging problema yan. Hindi lang diabetes actually. Hindi lang diabetes. Heart disease, hypertension, cancer, etc. etc. So, kung nakita po natin ganyan, at least, tag dito, magiging magiging logical ang ating mga next decision. Kasi simple lang talaga eh. Number 2, kung elevated o mataas po yung ating LDL at saka total cholesterol, hindi ko pa nalagay. Ang ibig sabihin daw po nun ay ito. Actually, ito po importante. Napag-usapan natin po ang kahalagahan ng inflammation. Nabigyan na po tayo ng mga idea ng causes ng inflammation. This time, nabibigyan po tayo ng idea kung may inflammation na nangyayari sa atin and most likely meron internally. So by taking CBC, looking at the LDL at saka yung total cholesterol, sabi po ng doktor na nabasahan ko po nito, kapag mataas po yung dalawang yan, ibig sabihin, it's an indicator na may nangyayari ng inflammation. Good news! May red point po tayo na napaka-effective to address inflammation. Okay? So napaka-simple pala talaga. Sobra. Amazing. And kung yung HDL po natin ay mababa, ibig sabihin nung kailangan natin mag-exercise. So yung Zumba, pwede po actually yun. Yan. So yun tonight, yan po yung gusto ko pong i-share. For me, now, especially number 2, it's a very powerful basis
para lang hindi tayo biglain. Lalo po yung inflammation. Sabi ko nga kanina, inflammation po ay root cause ng napakarami pong sakit. Yan. Yung may arthritis po, Ate Lilia, kung meron po kayong CBC, tingnan niyo po yung inyong LDL at total cholesterol. Pakitingnan po yung resulta. Kasi yan. Pero actually, sa lahat po, basically, malahat. Yan. Okay. So sana po nakatulong itong information nito at para hindi kayo mabitin, i-share ko sa GC natin para tapusin na natin, bawasan na natin ang problema sa mga sakit-sakit na yan.